Magandang hapon mga kapatid, mga kaibigan na nanonood dito sa ating programa, Gabay sa Kabataan. Ngayon po ay magdi-discuss po tayo tungkol po sa tinatawag na skepticism, no? Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, kami po muli ay lumulapit sa inyo upang humingi ng patnubay ng banal na spirito sa gawaing ito. Kayo po nawa ang maparangalan sa lahat ng ito at gamitin niyo po kami sa ikaluwalhati ninyo. Salamat po Panginoon at sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Alang-alang na pong lahat sa banal at matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay may bago akong gawain, ano? Ngayon, salamat sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ma-practice naman natin yung ganitong paraan, ano? Ngayon po ay makakasama ko sa segment na ito si Brother Fernando Camacho at siya po siyang magiging resource person natin tungkol sa a warning against skepticism, no? Maraming mga tao, no, madalas skeptics, no? Talagang ang hirap pati na sila ay kumbinsihin or kasi minsan hindi natin masisi, no? Dahil may mga naranasan sila. Kaya naging skeptics sila. Pero hindi pala ito maganda kung pagpapatuloy natin. Ngayon malalaman natin ngayon ang sagot kung paano natin ito ma-overcome o paano natin gagawing maharap ang mga katulad ng mga tao na ito. So, Brother Fernan, ano po ang skepticism? Opo, sa wikang mas maiintindihan ng mas nakararami ang skepticism po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng doubt, ng duda, walang kapanatagan. Ano pa ba ibang term niyan? Ayun nga, may duda. Alam niyo mga kapatid, pag tinignan walang pagtitiwala. Ayan, at alam niyo mga kapatid, pag tinignan niyo po sa internet, diyan sa Google, maraming mga sinasabi, ginagawa nilang maganda ang skepticism. Kaya lang, sa kabila ng kagandahang ipinakikita nila, lahat pong ito ay nakasandig doon sa tinatawag na relative truth. Pag sinabing relative truth, Sister Bot, para bang tama sa akin. Kung mali sa'yo, basta tama sa akin, wala ka nang pakialam doon. May kanya-kanyang truth. Kanya-kanyang truth. Hindi talaga siya absolute ang sinasandigan niya. Kaya nga lagi itong may doubt Laging mayroong duda. At kalimitan ng mga nang humahawak dito, ito yung mga agnostics. Sila yung mga atheist na nai-inject yung kanilang philosophy sa kaisipan ng mga kabataan. Ay, oo. Kaya malaking ito Actually, nagmula pa ito, kila Socrates pa ito, matagal na panahon na ito na umiikot-ikot lang. Ang problema, yung ating mga kabataan, Sister Bot, nai-impluwensyahan. Kahit na kristyanong kabataan, kumisa nai-impluwensyahan sa pamamagitan ng social media. Dahil sa social media, ang dami, yun lang paniniwala sa sa tao pag namatay. Dahil sa panunod sa social media, paniniwala tuloy niya, meron ng kaluluwa talaga na umaangat Nagkakaroon ng duda yung mga kabataan at marami pang iba mga kapatid. Yan. At sabi nila, ang skepticism, bago ko ibigay sa kapatid na Bot, merong dalawang uri. Isang positive at isang negative. Alin yung negative? Ito yung talagang pagtanggi sa katotohanan kahit na totoo, kahit na sinasabi ng Biblia, ayaw nila. Kasi may duda sila Hindi na alis sa kanila yung pagdududa. Pagdududa sa magulang. Tinuturo ng magulang, tama na, pero sa tingin nila mali. Kasi meron silang naka-inject na sila yung tama. Na yung mga magulang,
kung titignan ninyo sa kanilang pangangaral, mas mahaba na karanasan nila eh. Oh, mas mahaba yung karanasan natin. Kaya pag tayo ay nagtuturo sa kanila, ano pa ba yung nagtuturo? Nagpapayo, palibhasa kabataan sila, lalo na pag nasa stage ka ng paglaban. Oo nga. Tingin nila tama lagi sila eh. Ayun yung negative naman dito sa skepticism. Ano yung positive na sinasabi nila? Ito yung positive, pagka sa tingin nila mali ka, ayaw nila. Gusto nila yung tama lang. Kaya lang, relative truth lang yun. Wala talaga sapat na basyan. Ang basyan lang nila, yung kanilang sarili. Kaya nga sa loob ng pamilya ko minsan, nag-aaway-aaway Sister Bot eh. Dahil dito sa, na-inject ng social media tungkol sa skepticism belief. At syempre, hindi lang social media, maging sa ating day by day na nakakasalamuha, Sister Bot. Oo, makadagdag din lang ako, brother, Kasi yung mga kabataan, kapag nasanay sa ganito, hindi sila magkakaroon ng magandang relasyon sa kanilang magulang. Tama po. Kasi hindi na sila maniniwala. Dahil nga, yung minsan, yung maliit na bagay lang na sasabihin yung sa anak ko, sabi ganun, Mama, ang tawag dito ay table. Sabi ko, anak, hindi table, table. Hindi, table, sabi ng teacher ko. Alam mo yun, maliit na bagay yun, nakakatawa. Pero, nag-uumpisa na pala sila sa ganun, na hindi naniniwala sa magulang. Kasi nga, yun ang akala nila, katotohanan na tinuturo sa kanila. At ito ay malaki ang magiging kinalaman sa kanilang belief system, sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So, nasabi mo, brother, na ito pala yung mga agnostic at saka mga atheist, yung pinanggalingan yan. Pinanggalingan, mga ayaw maniwala sa Diyos. Kaya tuloy, kaya pala, no wonder, marami halos ang tao ayaw tanggapin ng Biblia. Sinasabi, tao lang daw ang sumulat niyan. Kesyo yung, history daw ng Bible ay dinoktor na. Tama ganyan. So, napakahirap. Kahit gusto mo silang mabago, mabigyan sila ng pag-asa, minsan inaayawan nila, Kawawa naman. At madagdag ko, Sister Bot, bago ka pumunta sa kabilang panig. Doon sa example mo, maganda yun eh. Yung mga teacher. Kaya payo natin sa mga teacher, pag kayo magtuturo, tiyakin ninyo na tama yung inyong tinuturo. Kasi sa mga murang edad, sa tingin ng mga batang ito, kayo yung kayo yung tama. Kayo yung tama. Kaya pag sinabi ng nanay, hindi, sabi ng teacher ko, ganito eh. Dapat, ilagay po ninyo sa tamang katwiran yung inyo pong itinuturo. At huwag niyong alisin sa isipan ng mga kabataang ito na ang mga magulang ay huwag nilang paniwalaan. Kundi bagkus, turuan ninyo sila kung ano yung sasabihin ng magulang, tanggapin po nila. Kaya ingat po ang ating mga guro doon sa ating pagtuturo sa ating mga kabataan. Kaya nga yung serye ng ating pag-aaral Gabay sa Kabataan. Kasi katuwang po namin kayo mga kapatid, mga kaguro na gabayan ang ating pong mga kabataan sa tamang landas, kapatid na Bot. Okay. So, brother, paano nakita natin yung danger, Opo. So, paano naman po natin to maiiwasan yung mga tao na may ganitong kaisipan? Kasi minsan, napansin natin, kaibigan pala natin. Diba? Siyempre, pwede tayong ma-impluwensyahan yan. So, paano ba natin magagawa itong maiwasan? Opo. May binabanggit sa atin, buhat sa unang Timoteo 6:3. Pansinin po ninyo yung talata pong ito. Kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoon Kristo at sa aral na yaon sa kabanalan. Ano po ang ipinahiwatig ng ating pong talata? Pag sino daw po mayroong daladalang pagtuturo, may daladalang isinishare na pabalita o nagsishare ng kanyang belief na hindi naman kasang-ayon sa turo ng ating Panginoon Kristo, hindi kasang-ayon ng ating sinasampalataya ng salita ng Diyos,
Ang sabi po sa talatang ito, ay huwag nating paniniwalaan. Kaya yung ating mga kabataan, ipinapayo natin, kung tayo'y may sasandigan, huwag po sa relative truth. Oo. Kundi dito tayo sa absolute truth. Ito lamang ang magtuturo sa atin, mga kapatid, ng tunay na katotohanan. Ito yung ating magiging guide. Huwag tayong makikinig doon sa mga maling turo ng mga nasa panig ng skepticism. Ano po? Ito yung ating gawing panuntunan. Kung ano sasabihin ng Biblia, yun po ang ating susundin. Isa pang talata, Tito 2:12. Ano sabi riyan? Yan. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Yun. Ano pong ibig sabihin? Lalo na doon sa ating mga kabataan. Ano po? Huwag nating ihiwalay yung ating sarili sa payo ng ating mga magulang. Huwag nating ihiwalay ang ating sarili sa payo po ng banal na kasulatan. Pagka tuturuan tayo at magpapaturo tayo sa Biblia, tiyak po, hindi po kayo maliligaw, Sister Bot. Pero kung makikinig kayo sa mga mayroong diwa ng skepticism, delikado po ang inyo pong sarili pagdating ng takdang panahon, kapatid na Bot. Oo nga, no? Tama yun, Brother Camacho. At meron pa, minsan, yung mga bata, no, akala nila safe na makipagkaibigan sa ganitong klaseng mindset ng tao, no? So, nangangailangan ba sila talaga ng babantayan sila? Ayun. Magandang katanungan ito. Yung ating pong mga magulang ay talaga pong dapat silang mabantayan, mag-guide. Ano po? Dapat silang ma-educate talaga. Hindi naman natin sinasabing masama ang makipagkaibigan. Kaya lang, kung minsan, dapat din tayong maging metikuloso. Naalala ko na, Sister Bot, nung aking kabataan. Ako kasi welcome sa akin lahat ng Pag ako nakipagkaibigan, talagang kaibigan. Ang problema, mga kapatid, kung minsan, hindi nakukontrol ng kabataan yung silakbo ng kanilang damdamin. Oo. Kaya natuto ko magbisyo. Natuto ko nung kung ano-anong bagay. Ito yung sinasabi natin. Kapag tayo makikipagkaibigan, dapat ilalagay lagi natin sa kaayusan, kapatid mo. Ayan. At saka, yung mga magulang dapat hindi wawalain talaga yung worship, no? Yan. Sa umaga at sa hapon. Para, nabasa ko ngayon sa sulat ni Ellen White, na dapat daw talaga ang family worship ay gawing regular sa bahay. Dahil nga, sa umaga, ito dedicate them sa Panginoon at samahan sila ng banal na spirito sa kanilang mga gawain. Sa gabi naman, para din magpasalamat at saka ihanda naman ang kanilang kaisipan at puso sa kinabukasan. Yan ang kagandahan, mga kapatid, kapag mayroon tayong worship sa atin pong mga tahanan. Kaya pinapayo po namin ng kapatid na Bot sa programang ito, ng ayon sa kasulatan, gabay sa kabataan, na kapag mayroong pag-worship, wag po kayong irritable, ano ba tawag sa, ano pa niyan? Yung... kumisa kasi yung mga kabataan, pag ginigising, masama loob. Ay, oo. Di ba? Parang bang... naiinis. Parang pasakit kapag ka mag-worship. No? Andyan yung nagre-reklamo. Si mama naman sarap-sarap ng tulog, lamig-lamig Yan, no? Yung ating mga kabataan, wag po kayong magiging negative pag kayo ginigising ng ating mga magulang. Tanawin po ninyo itong isang bahagi ng pagtuturo ng ating mga magulang at paglapit sa Diyos upang kayo po sa buong pamilya ay gabayan sa buong maghapon. At tinuturuan tayo para pag kayo'y magkapamilya na, no, sa mga susunod na panahon, marunong din kayo kung paano idadrive ang pag-worship. Kaya wag po kayong maging irritable. Gawin po ninyong pagpapala, kaligayahan, yung tinuturong ito ng ating mga magulang. Oo. At saka makadagdag din tungkol sa worship, no? Ang ginagawa ko, napapansin ko, pagka nagsabi na ako sa gabi pa lang, mag-worship tayo bukas ng umaga, ganitong oras. So pag ginising ko sila, na agad sila, tatayo na sila, hindi sila nag-grumble o hindi sila nagre-reklamo. Pero pag hindi ko nasabi,
Pag ginising ko Oo. sila, yan, mga nakasimangot na. Mga... Dapat may pagpapala. Magandang technique yun, mga kapatid, ha? O, sa ating mga magulang, magandang technique po yun. Kasi, totoo yun eh. Mas maganda na naipiprepare natin sila. Oo. Para hindi sila nabibigla. Tama. Kasi may mga ganun naman tayong kabataan eh. Maganda na piniprepara natin sila para alam nila na sa takdang oras na yon gigising sila. At ito pa mga kapatid, no? Payo natin sa mga kabataan, sa halip na kayo maging irritable, hindi kayo maging panatag, dapat magkaroon kayo ng excitement. Tama. No? Pag nawala yung excitement na yan, talagang parang bang pabigat sa inyo ang worship. Pero maging excited kayo mga kapatid, para bang kapag kayo merong nililigawan, Sister Bo. Di ba? Excited kang makita, excited kang sa lahat ng bagay. Di ba? Ang agang-aga, ang hahanapin mo yung cellphone. Baka may text na si crush. Oo, yung inyong kasing ibig. Yan. Di ba? Pag kayo excited, talagang at i-apply nyo sa ating Panginoon. Paggising nyo pa lang, excited kayong kausapin ng Panginoon. Baka sa susunod, kayo nagigising sa inyong magulang eh. Oo nga. Di ba? Yun ang kagandahan ng isang Kristiyano na ginagabayan ng ating mga magulang at ng Panginoon, kapatid mo. Oo, ayan. Sabi nga, kailangan din piliin natin, no? Opo. Yung ating mga kaibigan. Opo, yeah. Sabi nga sa aming mga kulpultor, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oo. No? Kung sino yung mga associates natin, madalas, ganun din ang mindset natin. Oo. So, kung ayaw nating ma-taint ang ating reputasyon, ay piliin natin yung magagandang kaibigan. Madagdag ko pa, Sister Bot, maganda Sige, kasi bro. sinabi mo eh. Oo. Yung kasing ating mga kabataan, totohanan ng salita ito, madali tayong mahawa. Halimbawa, nagkaroon kayo ng kaibigan, puro kabitenyo. Pag magsalita sila, kabete. Pag magsalita sila, talagang puro kabitenyo. Tumagal ka lang dyan ng 3 araw, sila kausap mo, pag uwi mo sa bahay, kabitenyo ka na rin eh. Tama. Di ba madali tayong ma-impluwensyahan? Ay lalo na kapag sa mga iba pang uri ng mga pananalita. Yung kapag kayo nagkaroon ng kaibigan na laging ambok ang bibig, pagmura, mga bad words. Pag hindi kayo mapagbantay, pag uwi ninyo, ganun na rin kayo magsalita, taklesa na rin kayo. Wala ng preno. Kaya ipinapayo lang sa atin, ng ating Panginoon, sa pamagitan ng programang ito, na maging tayo, maging mapagmatsyag tayo, maging maingat tayo. No? Kung may kaibigan tayong ganito, tayo yung maging daluyan para magbago sila. Hindi sila yung dahilan para magbago yung ating pananampalataya. Yan, no? So, ito yung sinasabi natin na dalhin natin ang ilaw sa sanlibutan, kapatid na po. Okay. Meron naman tayo na minsan, maganda rin naman, positive din naman yung magkaroon ka ng self-confidence. Apo. Pero kapag ka ito ay nagkaroon ng pride, no? Na tinatawag na narcissistic pride, attitude, no? Alam niyo yung narcissistic attitude, brother? Yung kagaya ni Satan, ni Lucifer nung una. Siya, yung kumbaga, kaya siya nagkagusto na, gusto niya, maging kagaya ako ng Diyos. Kasi iniisip niya, kaya niyang gawin yung kayang gawin ng Diyos. Yeah. Diba, no? Opo. So, paano natin matutulungan ng ating mga kabataan na wag pumunta sa ganitong klase ng self-confidence or blindness, no? Oo. Yun po. Kapatid ng rin yan ng self-centered eh. Gusto niya, siya yung siya yung laging mataas eh. Para bang siya lagi ang tama. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, doon sa unang Korinto, kapatid na John Lloyd, Kapitulo 10, talata niyan ay 12. Ganito po ang ating mababasa. Palapag natin sa screen. Yeah. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka mabuwal. Baka mga kapatid, yung inyong kasi self-confidence, maging maging self-centered. Maging puro sarili na lang natin ang ating iniisip. Kapag tayo napapayuhan ng tama, parang kasi may mga ganong kabataan mali na, pero dahil sa sinasabi ni Sister Bot na pride, ayaw talaga patalo.
Inilalaban talaga hanggang sa nakikipagsagutan na sa kanilang magulang. Aba, delikado yan mga kapatid. Biruin mo yung magulang mo na talagang nagmamahal sa'yo. Yung magulang mo na una mong doktor kapag nagkakasakit ka, natataranta at maghahanap ng ipanlulunas, aawayin mo. Diba? Hindi maganda ito para sa isang kabataan. Masarap na maging tanawin sa isang kabataan. Yun bang kapag siya'y napapagsabihan, ina-accept niya yung tama, hindi siya nakikipag-argue. Kasi mapusok ang kabataan sa totoo lang. Ba't natin nasasabi? Danas ko rin yun kapatid na mo. May mga pagkakataon, nakala ko, tama ako, pinaglalaban ko talaga kaya lang, sa katapus-tapusan, ngayon nare-realize ko, ngayong medyo wag na nga nagkakaedad, nagiging matured. Matured. Tama pala yung aking magulang. At ngayon ko naiintindihan mga kapatid, nahahanap-hanapin nyo talaga balang araw ang inyong magulang kapag sila'y wala na. Yung kanilang mga payo, mamimiss po ninyo mga kapatid, mga magulang. Kaya sa halip na isipin ninyo kayo yung laging tama, ang isipin natin mga kapatid, ano ba yung katotohanan itinuturo sa atin ng nakapaligid sa atin? Bago ko ibalik kay kapatid na mo. Sa unang Timoteo 6 at 12. Yan. Tignan po ninyo. Yan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ano bang pakikipagbaka ang pinag-uusapan dito? Hindi po ito digmaan Hindi ito yung sigalot na sigawan sa tahanan. Pakikipagbaka ito sa isip natin ng katwiran. Yan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Sa halip na sagot-sagutin mo magulang mo, bakit di mo na lang sabihan ng, mahal kita. Di ba? Yung nanay mo na mainit ang ulo, yakapin ninyo mga kabataan. Lambingin ninyo. Tignan ninyo. Lalamig yan. Hahalikan kayo niya. Kapatid na mo. Tsaka mas maganda yung binibiro-biro mo yung mama mo na ikikis mo, yayakapin mo, di ba? Kaya lang minsan, bakit ba ganun yung society natin, Pag lumaki na yung mga bata, feeling nila nakakahiya na pag niyayakap sila ng nanay nila, hinahalikan sila, di ba, Kaya nga sabi ko nga, sana bata ka na lang, hindi ka na lumaki. Di ba? Pero alam nyo, maganda din talaga na maturuan din natin yung mga anak natin. Kasi minsan, magulang din ang may kasalanan. Kung bakit ayaw na nilang magpakis o magpayakap. Kasi sobrang busy natin. Noong bata pa sila na gusto nilang yumakap, gusto nilang humalik sa atin. Ayaw natin dahil, busy ako, diyan ka muna. May ganun. Kaya tuloy, nung lumaki, ayaw na rin niya. Diba? Kaya ganun na nangyayari, Kaya, ibantayan din natin, mga kapatid. At saka, yung sinabi mo, Brother Fernando, na yung masyadong may narcissistic, yung kanyang ma-pride, ng mga tao, ayan pala ay isang symptoms yan ng low emotional intelligence. So, mga kabataan, gusto natin, syempre, matalino tayo, maayos tayo. So, i-check natin, maganda pag-aralan natin yung ating mga sarili. Ayan. So, meron naman dito, paano daw kapag dumadating sa kabataan yung challenges or yung tinatawag na peer pressure, Na yung sabihin natin tempest, yung kumbaga sa kanila, challenge nga, kumbaga may problema or binubuli sila, or pinipilit sila ng kaibigan nila na gawin nila to. Kasi naranasan ko yan Hindi ka magiging pag hindi ka uminom nitong alak. May ganun di ba? Pag hindi ka nagsigarilyo, hindi ka namin tatanggapin sa grupo namin. So, paano natin sila matutulungan sa ganitong paraan? Katulad ng ating nabasa kanina, kailangan nating, sabi doon sa ating binasa kanila, kailangan nating manindigan sa katotohanan, mga kapatid.
manangan tayo doon sa pinagkatawag sa atin ng Panginoon na huwag tayong madala ng sanlibutan. Tingnan ninyo ang Kapitulo 12 ng Roma. Talata ay, umpisa natin sa 1. Tapos tuloy natin hanggang 2. Sabi rito'y ganito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong makatawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Take note mga kapatid, ang sabi ng talatang ito, kung tayo'y magiging kaaya-aya, dapat sa mata mismo ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaaya-aya sa mata ng mga kaibigan natin gusto tayong iligaw. Ang maging primary objective natin, objective ba tawag doon? Ay ang paglingkuran ng ating Panginoon. Hindi yung ating mga kaibigan. Kaya kung mayroong mga kaibigan na nagtuturo sa inyo ng mali, medyo dumistansya kayo mga kapatid. Kasi kung mananatili kayo na nakadikit sa kanila, baka kayo ang madrag. Okay lang kapatid Nabot kung sila yung makakahikayat. Maganda yon. Kung kayo ay hindi hiwalay, pero sila mahikayat ninyo. Pero kung kayo ang mahikayat, ibang usapan ito mga kapatid. Mas maganda pa na dumistansya kayo. Yan, isa pang talata. Talatang 2. Uno yung binasa natin, talatang 2. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya pinapayo namin sa inyo kung kayo maghahanap ng kaibigan, Adventistang kabataan ang inyong hanapin. Magaganda na, mga gwapo pa, kababait pa. At hindi kayo mapapariwara. Huling talata, bago ko ibalik kay kapatid Nabot. Unang Tesalonica 5:17. Ito yung pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. 5:17 ng unang Tesalonica. May kaugnayan ito doon sa tinuturo sa atin ng kapatid Nabot kanina. Okay, lapag natin. Unang Tesalonica 5:17. Yan. Magsipanalangin kayong walang patin. Kaya tuwing umaga, dapat meron tayong pananalangin. Para bago kayo pumasok sa eskwelahan, nakahanda na niyo yung sarili, mabuli man kayo, matatag ang inyong kalooban. Pag uwi ng tahanan, mananalangin tayo, pray without ceasing, kapatid. Oo, madagdag ko lang din, yung approbation na tinatawag na gustong-gusto natin ng mga tao para tanggapin tayo, 'di ba? 'Yun. Hindi natin dapat hanapin 'yun sa tao, kundi sa Diyos. Kasi kapag hinanap natin yung approbation ng mga tao, ang tao kasi walang satisfaction. Mapapagod ka lang ng kaka-please sa kanila, no? Lagi nating piniplease yung kapwa natin, kahit to the point na napapahamak na tayo. Hindi tama yun. Samantalang kung ang nanaisin natin ay ang i-please ang Diyos natin, ay napakaganda dahil ibibless ka ng Panginoon, 'di ba? Ayan, at saka may maganda rin akong dito na naisip tungkol doon sa pray without ceasing, na hindi naman porket pray without ceasing lagi ka na lang nakaluhod, hindi. Kundi yung mind mo laging nakatuon sa Panginoon, 'di ba? Nakakonect lagi. At saka alam nyo ba, mga kaibigan, lalo na sa mga kabataan natin, ang isang tao, wala siyang talagang kakayanan, no? Ngayon, pati sa pag-aaral sa school, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan. Kaya, dapat sa umaga pa lang, nakakonect na tayo sa Diyos para yung blessing ng Panginoon tuloy-tuloy hanggang sa hapon. Hindi lang sa hapon, kasi pagdating sa hapon, magpe-pray ka ulit, di ba? Another blessing na naman, di ba? Ang ganda nun. At saka, yung sinatawag na pag-ibig, yung crush, yung pagmamahal, sa totoo lang, mga kapatid at mga kabataan,
lahat ng tao walang kakayanang magmahal ng tama at tapat at tunay, kundi ang Diyos lang. So, kapag nakakonek ka sa Panginoon, since siya yung pinagbubukalan ng tamang pag-ibig, mabibless ka ng pag-ibig ng Diyos at makakayanan mong i-treat o pakisamahan ng tama ang kapwa mo, kabataan o yung mga nagbubuli sa'yo. Alam nyo ba, sa karanasan ko na nabuli ako, ang ginawa ko, pinag-pray ko sa Panginoon na maging kaibigan ko, yun ang bubuli sa akin. So yun, naging kaibigan ko, naging best friend In ko. a nice way. In a nice way. O, diba? So maganda, hindi na niya ako binubuli. Diba? Katulad din minsan yung, pag kasi sa trabaho ko, minsan nagpapautang ako ng mga aklat. So minsan may time na hindi makabayad, imbis na awayin ko o bawiin ko yung aklat, ini-stay ko lang yung aklat sa kanya, pinagpipray ko na pagpalain mo siya, Panginoon, Amen, para makabayad siya sa akin. Di ba, mas maganda yung ganong paraan kesa yung mga aaway ka, di ba? So yun, maganda yung ganong paraan ng Panginoon, ibinibigay sa atin yun ng Diyos, no? Ayan, mga kaibigan. So, paano naman, kapatid, ang maging dependent sa Panginoon? Ayun. Katulad ng ating napapag-aralan, dapat lagi talaga tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Kasi kapag lagi tayong nakakonekta, lagi tayong nakatawag, lagi tayong nakapanalangin, ang Diyos di ka talaga bibitawan eh. Hindi ka pahihintulutan na mapariwara. Lagi kanyang idadrive sa tama. Kapag ka may mali kang desisyon, mayroong Holy Spirit na magpapaalala sa iyo. Ewan ko nararanasan ninyo mga kabataan yan, na parang merong laging bumubulong, kapatid na bot, no? Na mali yung iyong ginagawa. Di ba? Mayroong nagpapaalala. Ito yung kagandahan kapag tayo ay nasa Panginoon eh. Kaya sabi ng isang talata, unang Timoteo 4:12. Tingnan po ninyo. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya. Saan? Sa pananalita, saan pa? Sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kapag ganito ang ating ginawa, mga kapatid, at mananangan tayo rito, irerespeto tayo ng kapwa nating kabataan. Bakit? Kasi nakikita sa atin ibang-iba tayo sa kanila. Ibang-iba, mga kapatid, ang Kristiyanong Adventista kaysa sa mga kabataan ng sanlibutan. Igagalang at igagalang ka. Hindi ka magiging bastusin. Bakit? Nakikita nila, meron kang tamang pananampalataya, ipinakikita mo yung iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong pananalita. Pag magsalita ka, walang laging kabuntot na mura, walang bago ka magsalita, iniisip mo kung ikaw ay makakasakit, di ba? Ito bang aking sasabing ito makakaano ba to? Makaka-offend ba to? Yan yung isang kabataang Adventista. At dapat ang mga magulang natin ay gina-guide rin sila. Pag napapansin ninyo yung salita ng inyong anak, may kakaiba na. Dapat tuturuan na nila. Kasi doon sa ibinigay ng kapatid na Patrick, maganda to na talata sa Kawikaan. Gusto ko ito 22:6. 22:6 ng Kawikaan. Yan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya itong programang ito, Gabay sa Kabataan, sakop dito buong pamilya hindi lang pa sa kabataan, kundi maging sa mga magulang natin, turuan natin yung ating mga kabataan, bantayan natin mula sa kanilang kilos, sa kanilang pananalita, makita sa kanila yung pagiging tunay na Kristiyano, kapatid na bot. Alam nyo ba, may naging karanasan ako nung kabataan ko. Actually, may asawa na ako noon, mag-asawa na kami ni Sam noon. So, hindi ako dependent nun sa Panginoon nung time na yon, At gusto ko, yung sarili ko lang ang masusunod. Medyo maputi ako. Tapos may pinadala pa sa akin yung ate ko na short na parang palda, yung tinatawag na makarena noon. Maigsi yun. Pupunta kami ng Las Piñas.
So, syempre, commute lang, ganyan. Doon pa ako sa estribo ng jeep, Oh. nakaupo, kasama yung hipag ko. Yung hipag ko rin, ganun din ang suot. Oo. Dito ang tuwa sila sa inyo. Ngayon, merong owner type jeep na, pero bago kami makaalis sa bahay, sabi ng nanay ko, anak, ang igsi naman ang damit mo. Pwede mo bang palitan yan? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, naman, sabi kong gano'n. Ito ang uso. Pabayaan mo na ako. Gumanon ako. May asawa na naman na ako. Sabi kong gano'n. Umano na lang yung nanay ko, di ba? Parang nanahimik na lang siya. Kawawa naman. Pinagsasabihan lang naman ako. Ngayon, nung nandun na kami sa jeep, nakasakay kami doon sa may coastal road, di ba? May sumusunod na owner type jeep sa amin. Puro mga lalaki ang nakasakay doon. Pagkatapos, mga lasing. Tapos sabi ganun, hoy, bumaba ka dyan. Hoy, bumaba ka dyan. Sabi ganun. Tapos, kala ko sinong sila, kami pala. Tapos nung tumingin ako, oo, ikaw nga, yung tumingin, ikaw. Sabi ganun, dapat hindi ka dyan, dito ka sa amin. Sabi ganun. Lagot. Naku, takot na rin. Sabi ko, hala patay, sabi ko ganun. Tapos, maano siya, tapos marurot yung driver ng owner type jeep. Pumunta doon sa may jeep sa may namin, driver namin ng jeep. Sabi ganun, itigil mo yung jeep. Kukunin namin yung babae doon, dapat dito yung nakaupo. Sabi ganon. Kasama ko yung asawa ko, syempre. Naku, takot ako, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi kasalanan ko, di ba? Ngayon, yun ang karanasan na talagang hindi ko malilimutan na ang ginawa, nag-pray ako, tapos yung driver namin, hindi niya yung pinansin at binilisan niya yung pagpapatakbo. Total, mga lasing sila, hindi sila makasunod, di ba? Pero takot talaga ako nun, bro. Kasi syempre, mapapahamak yung asawa ko. Syempre, alangan naman titingin lang yun. Kaya nga, biro mo yun, kasi kasalanan ko, di ba? Kaya mga kabataan, wag nating isipin na, okay lang to kasi gusto ko to, 'di ba? Hindi natin alam na yung danger na mangyayari sa atin. Pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil pinahintulot niyang maranasan ko yun para matuto ako. At 'di ba? Isa pa sa maganda kong nakita doon sa inyo pong example, kapatid na Bot, akala kasi nung iba, pag nag-asawa na sila, alam na rin nila lahat ng bagay. Oo nga. Hindi. Yung ating mga magulang, kahit tayo may asawa na, magulang pa rin natin sila. Tama. At isa lang din sa isip nila, ang ipaalala sa atin na tayo'y nalilihis na. Kaya wag po ninyong pagmamaktulan yung inyong mga magulang. Mula sa inyong kabataan, hanggang sa kayo makapag-asawa, hanggat buhay sila, igalang po ninyo sila. Ako nga, namimiss ko na yung aking magulang . Kaya pagdating ng Panginoon, talagang una kong hanapin yung nanay ko . Kasi yung mga bagay na akala ko maling sinasabi niya nung araw, tama pala. Ngayon ko nare-realize, tama pala sila. Kaya namimiss ko yung kanilang mga sinasabi. Kahit sa pandinig natin, para bang nakakabingi ba? Para bang, para bang maingay sa tainga. Pero hindi pala, mga kapatid. Marami pala tayong mapupulot na mga aral sa kanila. Kaya doon sa mga kabataan, pag kayo pinaalalahanan, gawin natin yung kaaya-aya sa Diyos. Pakibalik nga natin, kapatid, yung talata. Kaya yung nangyari kay kapatid na Bot, magandang halimbawa yun . Doon sa unang Timoteo 4:12. Yan. Balik natin yung talatang yun. Yan. Huwag mong hamakin. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Biruin mo, kung hindi ka nag-shoot ng ganun, hindi ka mahahamakin . Di ba? Tuwan-tuwa sila, asar na asar ka naman. Ganyan nangyayari po dyan, mga kapatid. Sa ating mga kabataan. Biruin mo, sa tingin mo, nakauso ka. Ayun pala, pagpipestahan ka at babastusin ka lang ng iba. Siya nga. Kapag alam nyo, mga kaibigan, mga kabataan, kapag kayo hinamak na rin nila ang Diyos. Kung ikaw nagbibigay ng katitisuran, pinatitisod mo ang Diyos. Ganun po yan. Bakit? Tayo kasi yung representative ng ating Panginoon. Kaya mga kabataan ito naman hindi naman ito pang-uusig sa inyo.
ito'y payo sa kabataan. Ano? Tuloy natin yung talatang yun. Maganda to eh. Pasok na pasok talaga doon sa ano eh. O, ayan. Ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya. Biruin po ninyo, ang gusto pala ng ating Panginoon eh. Yung kapwa natin, mga mananampalataya, matuto sa atin. Di ba? Na tayo mismo kabataan, ang maging uliran ng kapwa natin mananampalataya. Pag maging uliran tayo ng kapwa natin mananampalataya, magiging uliran din tayo ng buong mundo. Di ba? Yan. Ito pa sabi, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, pananampalataya, sa kalinisan. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat tayong maging maayos sa harapan nila, kapatid na mo. Oo. Meron pa akong isang karanasan, brother. Yung Gusto tatay ko. Kasi yun, laging nagba-Bible study. Opo. Ngayon, ako ang paborito niyang kare-karayin. Oo. Kasi ako ang tagabasa ng Bible. Oo. So, kailangan kong pag-aralan kung ano yung mga sunod-sunod na ng Biblia, di ba? No? Kasi books. mamaya mapapahiya kami dun sa bina-Bible study namin. At yun pala, nakatrain sa akin, na paraan ng pag-aaral ng Biblia. Kaya nung minsan, nung sinama ako nung kaibigan ko na iba ang pananampalataya niya, Iglesia ni Cristo, nagba-Bible study yung pastor nila, sinama ako doon. Aba, hindi nila masabi yung tungkol sa text na, kasi inaano nila na wag nang sumamba sa imahe. Ay ibinigay ko yung nasa Psalms na nakakakita sila pero may mata sila pero hindi sila nakakita. Binigay ko doon sa pastor. Tuwan-tuwa yung pastor sa akin. Sabi niya ganun. Ano ba relihiyon mo? Seventh-day Adventist. Kaya pala. Sabi niya diba? Kasi nga nasanay kami sa papa ko na sinasama kami sa Bible study. So yung mga kabataan natin ngayon, turuan natin mga magulang na isama natin sila sa mga gawain para sila masanay din. Diba, brother? Tama. Hindi yung busy kayo sa pag-Bible study. Yung anak ninyo, busy rin sa paglalaro ng ML doon sa inyong tahanan. Tama naman yun. Maganda namang isama rin sa Bible study. Kaya yung aming anak si Alexis, lagi kasama ni John Lloyd yun Pag nagba-Bible study sila ng misis ko, bakit? Kasama yun sa pagtitrain ng kabataan. Kaya yung mga magulang na medyo busy, maglagay po kayo ng ano ba tawag doon? Yung pagbibigay ng oras, dapat panahon, magbigay kayo ng panahon sa inyo pong mga anak kahit na kayo'y busy, mga magulang, sapagkat ang inyong pagmamahal hindi lamang nasusukat sa sila'y dapat mapag-aral. Hinahanap din po nila ang inyong pagyakap, ang inyong paglalambing, ang inyong mga payo. Hindi lang ito sa pera. Kundi maranasan nila kung gaano niyo binibigyan sila ng panahon. Kapatid na bot. Kasi kung lahat tayo magiging busy, ang ating anak talaga mapapariwara, kapatid na bot Sige Ayan. po. So, ano po naman ang maibibigay nating payo, kapatid, na sa ating mga kabataan para sila ay maging faithful sa Diyos at maalis sila doon sa pag-iisip ng skepticism. Opo. Tularan natin si David. Ano sabi ni David? Sa 71 verse 17 ng awit. 71, talatang 17 ng awit. Tingnan niyo sabi ni David, O Diyos, iyong turuan ako mula sa aking kabataan. At hanggang ngayon ay aking inihayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Ano yung nakikita natin dito? Tularan natin si David, mga kapatid. Sa kanyang murang edad, hinihingi niya yung guidance, yung pagtuturo ng Panginoon. Sa isang talata pa nga, sabi ni David, ilagay mo sa aking puso ang iyong kautusan. Ito yung dapat nating makita bilang mga kabataan. Huwag tayong manangan sa sarili nating kagustuhan, paturo tayo sa ating Panginoon. Kasi tingnan ninyo sa aklat pa ng Ecclesiastes. 12:1. 12:1. Tapos tuloy natin yan ng 2 mamaya.
Ecclesiastes 12, talatay 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Talatang 2. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay magbabalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ano po yung pinahiwatig ng talata mula sa talatang 1? Gusto ng ating Panginoon na ang Diyos ang gawin nating guide ng ating buhay. No? Bago pa dumating ang kaarawan na tayo'y tumanda, ay dapat ilaan na natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng talata, alalahanin mo anya ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Huwag nating sabihin, ay, saka na ako kapatid, mag-seryoso sa pananampalataya. Tatapusin ko muna yung aking kurso. Yan, no? Ay, saka na ako maglilingkod sa Diyos. Tatapusin ko muna yung aking mga panukala sa buhay. Baka mamaya, mga kabataan, hindi natin hawak ang ating buhay. Baka di mo pa natatapos yung kurso mo, bawian ka ng buhay. Kaya sabi nung binabasa natin, alalahanin mo ang may lalang sa iyo bago dumating. Yung ibang, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masamang araw. Bago yung mga taon lumapit, pag kayong sabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Kaya ngayon pa lang, ay maging seryoso tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Bakit natin kailangan gawin ito? 11:9 ng Ecclesiastes. Yan, 11:9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya kung magiging self-centered ka, kung ikaw magpapapetiks-petik sa pananampalataya, pabanjing-banjing, sasabihin mo sa sarili, bata pa naman ako eh. Yan, no? Saka na. Gusto ko pang i-enjoy yung aking kabataan eh. Ay sabi ng talata, maganda sa paningin mo yan. Kaya lang, baka pagtakluban tayo ng langit, bigla tayong kunin ng ating Panginoon dahil hindi natin hawak ang ating buhay, saan tayo mapupunta? Di sa kahatulan ng Diyos. Ay mahirap ito, baka sa halip na buhay na walang hanggan, kapatid na bot, ang makuha natin bilang kabataan, lalangoy tayo doon sa nagliliyab na apoy at asopre, kapatid na bot. Oo, kalungkot talaga yung gano'n, Opo. kapatid, na yung ating buhay parang nabaliwala lang dahil hindi natin inalam ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, no? Kaya kailangan talaga ay pag-aralan na ng mga kabataan ngayon ang plano ng Diyos sa kanila. Ngayon, meron ka pa pang Bible text na maibibigay, kapatid? Sige, pwede pa tayong maglatag ng talata sa kapakanan ng ating mga kabataan. Doon sa Ecclesiastes 12:13. Tuloy natin mamaya sa 14. Ano po ang sabi rito? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tandaan ninyo mga kabataan, kasama na ng ating mga magulang, ang tungkulin po natin sa daigdig na ito ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito yung ating katungkulan. Bakit ibinigay na katungkulan ito sa atin? Sapagkat ayaw ng ating Panginoong Diyos na yung ating mga kabataan ay mapapariwara. Kaya maganda rin yung tinuturan ni Gato Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Lalo na kapag sila'y mananangan sa salita ng Diyos. Di ba? Magiging mabuting uliran sila. Tuloy natin sa talatang 14.
Ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulahan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Alam nyo mga magulang, kapag ang inyong mga kabataan, hindi ninyo naturuan ng mabuti, hindi ninyo naiayos sila, pinabayaan po ninyo sila, sisingilin po yan sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya sila ipinagkatiwala para hubugin natin sila sa ikapagpapalapit kay Kristo, para mahubog sila sa buhay na may kabanalan. Kaya kung kayo pababayaan po ninyo sila, sisingilin po sila. Sisingilin po sila ng sisingilin kayo ng ating Panginoong Diyos. Kung anong uri ng pagpapalaki ginawa po ninyo sa kanila. At yun naman mga kabataan na mga pinapayuhan ng ating mga magulang, kapag babaliwalain po ninyo yan, sisingilin din po kayo ng ating Panginoon. Isa pang talata, kapatid na bago ibalik sa iyo. Ecclesiastes 3:1. Yan. Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Sa panahon, sa bawat panukala, sa silong ng langit. Tuloy. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng pananim. Tuloy. Panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo. Tuloy. Panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw. Tuloy, hanggang sa istayo. Panahon ng paghahagis ng bato, at panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap, panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng pagtatapon. Sa makatuwid ang ibig sabihin, sa silong ng langit ang lahat ay may kapanahunan. Mga magulang, ipakita natin ang pagmamahal, ang payo sa ating mga anak. Mga anak, ipakita natin ang kahalagahan ng ating mga magulang. Ipadama natin ang ating pagsunod sa kanila. Ipadama natin ang ating walang sawang pagmamahal sa kanila. Para dumating man ang bawat kapanahunan sa bawat isa sa atin, makatitiyak tayong malulugod ang ating Panginoong Diyos, kapatid na po. Okay po, salamat po mga kaibigan at Brother Fernando sa atin pong naging segment ngayon. At tayo po ay babati, mag-acknowledge sa mga comments dito, no? Si Miljun 500. Ayan. Gandang hapon po sa lahat. Happy Sunday to all viewers. Patrick Gonzales, nagbigay siya ng mga talata. Salamat, brother. At Patricio Ben Cadias. Amen. Praise God. Ganon din si Sister Evelyn ay nanonood sa atin. Si June Gasper. Praise God. Ayan. At si Ate Ruth, si Rejoice, at meron pang nanonood sa atin, yung mga nakita ko lang, pasensya na, yung mga hindi ko nabanggit. Pero salamat sa inyo mga kapatid. At si Early Strike Land, talagang lagi yang nanonood sa atin kahit hindi ko nakita. Ngayon, ngayon po ay nasa taktang oras na po tayo at hihilingan po natin si Brother Fernan sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Dakila po at mahabagin namin Diyos. Maraming salamat po sa mga aralin na inyo pong ipinagkakaloon. Nawa, sa pamamagitan ng programang ito, ang mga kabataan ay patuloy na maihanda sa ikapaglilingkod po sa inyo. At maraming pamilya na madala sa inyong banal na paanan, na kanilang magabayan ng wasto ang kanila pong mga anak, ang kanilang mga kabataan. Ganon din po ang bawat pamilya na nasa panahon po ng mga pagsubok, amang banal, tutulungan po ninyo sila. At patuloy po ninyo ipakita ang inyong kadakilaan po sa kanila. Sa mga anak, amang banal, na nakikita ninyo na tila baga may katigasan ang kanilang damdamin, palambutin po ninyo. Makita at mahayag ang inyong pag-ibig. Nang sa ganon, ay maging replika sila ng langit.
At marami ring mga kabataan sa buong mundo na sa pamamagitan ng mga Kristiyanong kabataan ito ay madala din nila sa inyo pong paanan. Pagpapala po, kapatawaran ng langit, ang ipagkaloob sa bawat isa. Dalangin po namin, lakip ng aming walang sawang pasasalamat sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.